Ayan, ang chill lang ng Kazakhstan. The Panfil of Guardsmen. Dami. Ay, ang cute. Ah, cable car! Ah, parang mawapulog ako. Wala, bilis. Okay. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our first morning, no? Second day na natin technically, pero gabi kasi tayo dumating kahapon. So first natin makikita ang Kazakhstan in the morning. We are here in Almaty, Kazakhstan. Alam mo guys, feeling ko ang ganda nito sa autumn, no? Dito sa area namin, sa hotel namin, maraming mga ganitong puno. Pakita ko sa inyo. Ayan, no? Parang feeling ko ang ganda nito sa autumn. Ayan yung Kazakhstan guys during the morning. Tapos I'm staying lang dito sa hostel na to. Ang cute nito guys, highly recommended. AQ Mini Suites. Ayan. Katabi lang kami ng magandang hotel. Ito, Novotel and Ibis Lifestyle. Ayan. And ipakita ko na naman sa inyo kahapon, di ba? Hindi nyo ba nakita? Mamaya pag uwi natin sa hapon, mapakita ko. Ang cute ng hostel namin. Tapos may free breakfast siya. Di ba nabook ko lang siya mga around 900 pesos to 1,000 pesos per day. Tapos may free pa na breakfast. So mag-order ka lang. Ang in-order ko kanina is scrambled egg with para mga ham ganon, and mga kamatis. Wala sila masyadong rice. But at least diet na lang tayo dito. And of course, mag-book kayo ng hotel sa mga travels nyo, you can always book that on Klook and get 5% discount using my code. Oh, memorize nyo na yan. So tara, lakad-lakad tayo. Itinerary for today, no? So ngayon, ang gagawin natin is city tour. City tour muna tayo today, guys. Marami pa tayong gagawin dito sa Kazakhstan kasi 8 days ako dito or 7 nights, no? Parang 1 week, more than 1 week. So may pupuntahan tayo ng mga snow mountains, pupunta rin tayo sa mga lakes, and then mga canyons. Marami tayong pupuntahan. But today, chill muna tayo. City tour muna tayo. Ito yung mga pupuntahan natin dito sa city ng Almaty. Okay guys, our itinerary for today. First is Green Bazaar. Next is Panfilov Park. Third is Senkov Cathedral. Actually, ang Senkov Cathedral nandun lang to sa Panfilov Park. And then if may time pa tayo mamayang hapon, if kasya ng oras natin, pupunta tayo sa Kokhtoby Hill Cable Car. So yung magki-cable car tayo na makikita yung buong view ng Kazakhstan, ng Almaty, no? And then mamaya maghahanap tayo ng dinner. So again, if may budget kayo, ito, mas magandang hotel yan, Novotel and Ibis Hotel. Or okay lang ba na before tayo mag-start ng itinerary, lakarin lang natin yung nilakaran ko kagabi. Nagandahan ko kasi yung area na yun. Dito lang, malapit lang sa hotel lang naman. Gusto ko lang siya makita ng umaga. Kasi kagabi nakita ko siya ng hapon. Today is November 26. Ang weather ngayon, patanghali na kasi. So ang weather niya is 14 degrees Celsius. Pero kagabi umabot siya ng mga 6 and then 5 degrees Celsius. So mas lumalamig siya sa early morning and late evening, gano'n. Ngayon, tanghali. Pero okay pa ako sa ganito. 14 degrees. Hindi ako magreklamo dito, guys. Ang sarap ng 14 degrees sa tanghali. Yan, no. Ganda ng Novotel. And Ibis Hotel and Novotel. Lagi sila magka-share ng building, no. Pati sa Melbourne, sa Australia, na ganyan tayo. So, ito yung Kazakhstan during the morning. Ang sarap na maglakad kasi hindi siya magulo. Diba? Tahimik lang. Mura lang dito sa Kazakhstan, di ba guys? Ang mahal lang talaga yung flight. Sana makahanap kayo ng sale papunta dito sa Kazakhstan. Pero pag nandito na kayo, mura lang talaga. Wala, kagabi nakapag-dinner tayo, 300 pesos lang. Tapos itong hostel ko nga, di ba, 900, 1,000 pesos. May libre pa na breakfast. Although, if I will be honest, yung luto nila medyo on the matabang na side, no? Ang order ko, omelette. Parang wala siya masyadong asin. So, meron naman doon silang asin sa mesa. So nilalagyan ko na lang ng konting, as a Filipino, kailangan ko ng konting alat, no? So ayun lang. Ito yung Korean nakita natin kagabi. Marami rin palang tao sa umaga. Pero sa gabi marami nakatambay dyan, guys. Ayan guys, yung architecture nila, tignan natin. Kasi kagabi medyo madilim to, no? Ayan. So, dito may mga malls din sila, oh. Pero parang paggabi mas lively dito kasi may mga Christmas lights sila. Maraming mga buskers dito. Maraming mga nakatambay dito during the gabi. Pag sa umaga medyo ganito. Ang ganda ng boses niya.
Ayan, ang chill lang ng Kazakhstan. Saka ang lamig. Ang sarap yung lamig na hindi na masakit sa balat. May malamig kasi na sobrang uncomfortable na. Pero ito yung lamig na parang sakto lang sa ganda-gandahan peg mo. Top game. Ayan, ano ba yung top game? Kasi may mga upuan sila dyan. Ayan, marami silang upuan. Ayan. Nung gabi tumambay ako dito. Saan nga ba yung Starbucks? Ayun pala, Starbucks. May mga cafes. Mas lively lang siya kapag gabi nga, no? Ayan guys, modes of transportation dito. Ano ba yan? Parang may yan. Modes of transportation dito guys, Yandex Go, no? Yun yung recommended talaga sa mga napapanood ko, sa mga nababasa ko. But for some reason, nagluloko talaga siya sa akin guys. Kaninang umaga tinatry ko ulit. Ayaw talaga mag-send ng OTP. Kailangan kasing i-verify mo yung phone number mo, tapos magsisend sila ng OTP. Pag once verified na, tsaka ka lang makakagamit, no? Kagabi pa sa airport, ayaw niya, diba? Hanggang ngayon, ayaw niya pa rin. So, nag-in-drive na lang ako kagabi. But itong hotel ko kasi, when I was booking for this hotel nga, parang walking distance lang naman siya sa mga tourist attractions. Hindi siya ganun kalapit. 15 minutes. Yan. Na-search ko na sa Google. 15-minute walk siya. But, malamig naman. So, kaya rin na mag-walk-walk na lang muna tayo. Pero kung may kasama kayong senior citizen, I recommend Yandex Go, no? Siguro i-set up nyo na siya ng, kahit sa Philippines. Nung nasa Philippines kasi ako, hindi siya gumagana kasi sabi na parang yung location kung nasaan ako, hindi daw supported ng Yandex Go. So, sinet up ko siya nung pagkadating ko na dito kasi nga hindi siya supported sa Philippines. Pero pagkadating ko naman dito, ayaw niya talaga mag-send ng OTP. For some reason. Pero si InDrive naman, kailangan din ng OTP for InDrive. Nagsisend naman siya sa number ko. So, InDrive yung gumagana sa akin. Ayan, ano ba ito mga yan? Parang may mga camping tent. Ang relaxing lang dito sa area nila, oh. Ang ganda, parang Europe ka, no? Europe vibe na may mga Asian restaurants. Mayroong area dito sa may park guys na parang may mga binibenta silang mga arts, paintings, no? Ayan, nandyan lang sa may kalsada. Cutesy. Ang cute ng Kazakhstan. Naka-heat tech ako guys. Ngayon naman parang nainitan ako kasi 14 degrees no. Naka-heat tech ako tsaka nakaganito. Pang mga 5 degrees na kasi yata to. Dapat pala nag-t-shirt lang ako. T-shirt kasi makapal na yung jacket ko, no? But it's okay. Kaya pa naman. Ang cute ng mga nakakasalubong ko. Kahit kagabi, di ba nakita nyo? Ang daming mga tao dito na nag-approach. Ang cute nila kasi para silang Asian kasi chinito. Pero mistizo. Alam mo yun? Chinito na mistizo. So ang ganda ng combination ng nila. Ng jeans. Ang ganda ng combination. May iba sa kanila na on the chinito side. May iba sa kanila on the mistizo side. May iba naman sa kanila halo. No? So, ang ganda ng jeans nila sana all. Ito yung kanilang mini underpass. May mga bike lane sila sa gilid. Ay, may titinda ng flowers, cutie. May flowers. Nag-aayos ng susi. Rockhawks. Ay, ayan si Lolo. Kawawa naman. May mga binibenta siyang mga ano ba yan? Mga mini. Ayan. May mga shopping stores. Saan ba ako? Diretso lang ba tayo dito? Oh, diretso lang daw tayo. Rockhawks. Sobrang laki ng Kazakhstan, no? Siya yung pinakamalaking bansa sa Central Asia. Pakita ulit natin yung mapa dito. Di ba kung makikita nyo? Sa Central Asia, ang Kazakhstan pinakamalaki siya. Tapos sa buong mundo, pang number 9. Pang number 9 siya sa pinakamalaking bansa ang Kazakhstan, no? So isang city pa lang ito, Almaty, but this is not the capital. Again, the capital is Astana. Before, Almaty yung capital, tapos naging Astana na. So ang Almaty, ang ibig sabihin niya, Turkish or Turkic word siya, means alma. Ang alma daw ibig sabihin apple. So pinaniniwalaan nila na ang mansanas, ang modern apple is dito nag-originate sa Kazakhstan, no? Anong gusto ng tea? Kasi ang alma is apple, ang tea sorry. Almaty. Baka dinugtong na lang nila para magmukhang maarte. Almaty. So, the city of apples.
Minsan daw may mga apples lang na makikita. Wala pa ako nakikitang apples. Ang ganda rin ng area na to, no? That's why I encourage you na maglakad. Kung kaya nyo pa naman. Pero syempre may mga tao na hindi na kaya, mga senior citizen, no? Pero ang ganda kasi kapag naglalakad ka sa isang lugar. Itong 15-minute walk natin, ang dami mo na makikita ang mga shops. Ang ganda ng shopping area nila. Ang linis, oh. Pero feeling ko sa hapon siya nagiging lively sa Kazakhstan. Mga paggabi, gano'n. Yan, mga shopping. Kung gusto mo lang ng shopping na tahimik, yan. Dapat yung mga artista, kung may mga nanonood man na artista, para hindi kayo pagkaguluhan. Kazakhstan, no? Maglalakad kayo ng may peace of mind, hindi kayo pagkakaguluhan. Kung gusto niyo mag-travel ng walang nangingialam sa inyo, magandang idea din to. Kazakhstan, visa free pa, no? Wala pa tong visa for us Filipinos, guys. It's giving Europe, no? Di ba nag-winter din tayo sa Europe? Parang ganito yung vibe niya, no? Mapapatanong kayo, ang Kazakhstan ba, Asia ba siya or Europe? Actually, both. Most parts ng Kazakhstan, if I'm not mistaken, 90 to 95% of Kazakhstan is in Asia. Pero may small portion ng Kazakhstan na nasa Europe. So, yeah, both, but mostly Asia. Mostly nasa Asia ang Kazakhstan, nasa Central Asia. May small portion lang talaga sa may west yata, o sa west side na Europe pa siya. Pero, ang sarap lang maglakad, oh. Kaya pa bang tumawid? Natatakot ako. Sige, tawid nga tayo. May nagilaw sa akin doon. Sorry, tatawid kasi ako, malapit na kasi mag-red, so tumatakbo ako. Sabi niya, hello Marvin. Hello po sa dalawa. Ayun, si ate at saka kay kuya. Para mag-asawa sila. May Pilipino dito, guys. Parang gusto ko ng kape, sa totoo lang. Oh, may mga cafe din sila, and donuts. Ang ganda, guys, di ba? Kasi Europe medyo mahirap mag-visa, no? Kung tinatamad na kayo mag-visa, try nyo muna Kazakhstan, no? Okay siyang option din pala, no? Like, magbubuka lang ng ticket, passport lang, plane ticket, yun na yun. Nasa Kazakhstan ka na. Medyo pa-vibe siya ng Europe. Tsaka pag malamig na panahon ganito, sarap niya lakarin. Na-miss, parang ang tagal na nung last kong travel na nakakapaglakad ako ng ganito. Parang Australia pa yung last. Tapos after nun, hindi na ako nakakapaglakad ng 20k steps. So I'm so happy kasi I'm back to my happy routine. Happy routine ang maglakad-lakad. And na-appreciate ko talaga na ang dami nilang upuan, no? Kasi parang kung gusto mo lang tumambay, kumain, bili-bili ka lang sa mga grocery. Ay, hindi tayo na grocery, no? Hindi natin na-check yung grocery nila kung mura lang. Ano naman to? Ayan. Parang nag-walking tour na tayo. Walking tour na tayo sa Almaty, oh. Tignan nyo na kasi next time kayo yung pupunta dito. Para ma-manifest nyo na yung lugar na pupuntahan nyo. So, ayan na guys. Nakarating na tayo sa ating first stop. The Green Bazaar. So, ayan, oh. Kita nyo marami mga tinda dito sa front. Pero tara, pasok tayo doon sa loob. Ay, may mga tinitindang tinapay. Ayan o, may mga tinapay sila dito, guys. Fresh. Ayan o. Merong 450, merong 200. So, 45 pesos, ganun. Or mga 30 pesos. Ang mura lang. Parang, ano, bazaar nga. Sasabihin ko sana, parang Divisoria na mga sa Thailand, mga ganun. Kasi bazaar, diba? So, may mga tinda sila na kung ano-ano. Pero mas malinis naman dito, guys. Tsaka covered court. Ayan. Hindi naman magulo yung daan. So, gusto niyo mag-shops ng mga sombrero. Ito, di ba yung mahal ng nabili ko dyan sa India? Magkano lang kaya dito? When I was watching videos, may nakikita ko na bilihan ng mga, parang mga prutas-prutas, mga dried fruits. Gusto kong i-try yun. I think mayroong area dito for that. I think dito ako napunta sa mga clothes area. Kasi may isa pang gate dun sa kabila. Yun natin yung fruit area. Nakarin na lang natin dun sa... Ay, ito yata. Check natin dito, guys. Ah, parang meat area. Sige, mag-bazaar tour na lang tayo. Total, nandito na tayo. Ayan, meron sila mga tinda dito, mga meat. Diba, ang Central Asia, sobrang hilig nila sa meat. So, yan, ang dami nilang tinitindang mga karne-karne. Sobrang makarne nila dito. Ay, ito na yata. I think ito na. Ayan, ito na nga, ito. So, may mga prutas silang tinitinda dito. Magkano kaya? Kasi walang nakasulat na ano eh. Presyo. Ayan, may mga prutas silang kakaiba. Avocado ba yun? Saging. Ang haba ng saging nila, oh. Hindi siya mataba, parang pahaba siya. Pahaba. Mapayat.
Ayan. Nasaan yung mga dried goods nila dito kaya? May mga kainan din pala sa mga taas. Ayun, di ba may mga parang second floor? May mga tao pala doon na kumakain. May kainan din sila doon. Ito na yata. Ito na yata yung mga dried something. Ito yung nakikita ko sa social media eh. Magkano kaya dito? Ayan, may mga nuts sila. Dried. Kung ano-ano. How much? Can I try? Try this. Hindi ko alam kung ano ta. Try this apple core. You're from? Philippines. Oh, Philippines very good. Yeah. How much? Discount. Sinako. I don't like 100? 100 gram, 1,000 with discount, 700. 1,000 for 100 gram? Okay. Meron sila mga cashew nuts. How much? Just 1,000. 100 gram? Yeah, just 100 grams. Oh. It's I just wanna eat dito. Yeah. Okay, bro. Okay. Can I have mix? Mix? It's okay. Yeah. 200? 250, 200. Okay? No, can I have other mix? 300. Nagpapili nila ako ng mix sa kanya, guys. Ang dami. Thank you. Same only Ito. mix. Mix. Try natin. Pang merienda na lang natin pag hindi may mga nuts, may mga dried foods. Thank you. Thank you very much. So sabi ko 100 gram lang. Sabi niya makonti daw. Sabi ko ako lang naman kasi. Kaso biglang dinamihan niya kasi itong nuts Sabi ko pwede bang bawasan yung nuts kasi isa lang ako. Sabi niya hindi dagdagan niya na lang daw 3,000. Pero 3,000 mga 300 pesos din pala to. Not bad na lang din. Pero kasi parang ang dami nito para itatry ko lang sana. Gawin na lang natin na parang merienda yung iba. Isa-isahin natin, i-try natin yung lasa niya. And guys, i-try natin. Ang dami nang binigay niya. Dinamihan niya itong nuts. Diyo, pinatikim niya ako, pina-free taste niya ako ng ganito. Tapos nagtakal na agad siya ng 100 grams. Sabi ko, sige na nga kuya na. Hiya na ako makipagtalo. Pero ito, meron silang dried fruits. I'm not even sure kung ano tong prutas na to. Chewy na. Ano yan? Para siyang pasas na malaki. Hindi siya 100% pasas, pero yung texture wise, yung texture niya parang pasas, and then yun na yung pinakamalapit kong naiisip kung ano siya. Meron din ganito. Ito for sure, ano to, bayabas. Sorry. Kiwi to. Kasi may mga buto-buto. Yeah. May konting asim. Yun na yun. May konting asim. Hindi ko masyadong malasa yung kiwi. Guys, next one naman ito. Parang mango. Mango cubes. Fresh mango ba yan? Sobrang chewy niya na medyo matigas. Nalasaan ko na yung mangga. What I'm thinking, fresh ba to or parang candy lang? Ano pa, naubos na ba natin? Ay, may chocolate pa pala. Ito yung pasas na totoo. Okay. Ano pa, naubos na ba natin lahat? Ano itong red? Merong red. Wala ko di ko maano. Wala. Hindi ko malasahan kung ano siya. Cherry? Cherry ba yun? Yes, cherry yata yan. Cherry. Pag nagda-dry na kasi parang nawawala na yung mismong lasa niya, no? Ano pa? Wala rin to masyadong flavoring, no? So, original flavor lang. Kung sa Pilipinas, parang kailangan natin ng asin. Di ba lalagyan ng asin yung mani? And the last one, I think the chocolate one. Na meron ding nuts sa loob. Okay. Okay itong chocolate. Naubos naman natin. Mamaya, may meriendahin ko lang to sa gabi kapag nagtatrabaho. So yun guys, akyat tayo sa may second floor para mas makita natin yung Green Bazaar from above. From above, ala, ganda naman ng lighting dito. Biglang naging fresh ako. Yan, so ito yung mga tinda nila. Andun yung mga karne area. Tapos dito naman sa area na yan yung mga dried fruit.
dried goods, ganyan. Tapos, ayun, may mga restaurants lang dyan. Ay, may cafe, oh. Gusto mo bang magkape? Cafe. Ayan. Picturean ko lang dito. Parang maganda siya picturean from the second floor, guys. Pag pupunta kayo dito, ayan. Punta kayo dito sa area. May mga hagdan naman dyan, oh. Tapos picturean nyo siya dito. Parang maganda siya. Ayan, guys. Magandang angle dito, oh. Nag-selfie na lang ako dito ng parang paganyan. As a solo traveler. May mga ref magnet din sila dito. Parang gusto ko nang bumili kasi dun sa India hindi ako nakabili. Yung mama ko nagtatanong. Hanap tayo. Ito yung mga ref magnet. Hindi ito yung spelling ng Kazakhstan na letter Q. Kazakhstan. Hanap tayo ng magandang. Ah, camel. Bakit camel? May camel ba dito? Almaty. Tapos meron din silang leopard. Ito horse kasi ang Kazakhstan, di ba, ano sila famous sa horse. 1,000 daw dito, guys. Ito metal 2,000. Tapos ito mga 800 lang. Actually parang gusto ko nga ito yan. Kasi full yung ref magnet sa likod. Tapos yan, Kazakhstan. Nandyan na yung lahat siguro ng ting flag nila. Ito yung horse, di ba, famous sila sa horse. Ito ba yung musical instrument nila? Hindi ko alam. Ito yung mga mountains. At meron sila yung mismong mapa. 800 lang. So magkano lang yun, mga 100 pesos, no? 800 tenge daw eh. Sige, laban tayo. So, isa pa. Gusto pa ng isa. Maybe dalawa. Ah, meron daw 400 lang. Ang bait nito ni ate. Gusto ko siya. Oh, this is only 400? Wow. So 400 lang to, guys. So ito mga 50 pesos lang. Ang mura ng ref magnet. Buti si ate kasi ano siya. May isa akong napuntahan kanina na nagbebenta para masungit siya, hindi siya nagsasalita. Ito si ate, ina-explain niya talaga. Koktobe, Almaty. Ito nga Apple, oh, di ba? City of Apple. Almaty. Sige, bibili ako ng isang Kazakhstan, tapos isang Almaty. Almaty. Thank you so much. Ah, kulang pa. Ah, kulang pa pala yung sukli ko. Hindi ko maano yung bariyan nila eh. Thank you. Thank you. Ayan, guys, nakabili tayo ng dalawang ref magnet. 1,200 tenge yung dalawa. Isa 800, yung isa 400. Gano yun? 1 to 150 pesos. Mga ganun siguro. Ilalagay naman ni Renzel dito yung conversion. Since mahaba yung pila dito, di ba nadaanan natin to, itong parang bilihan ng bakery. Parang gusto ko rin makitry. Maging local tayo, guys. Makitry tayo kung anong tinatry nila. Mura lang din naman, no? 450 lang. Yan. Meron mga 450 lang. So magkano lang, 50 pesos isa. Lahat sila nagbabayad using QR. Hindi ko alam kung pwedeng cash dito. Tanong ko muna. Can I pay using cash? Can I use one? Can I pay using cash? Here? Yeah, okay. How much is this? 300. This one? 450. Yeah, this one. With what? Chicken, cheese, beef? Maybe chicken. Okay guys, 450 lang daw. So mga 50 pesos lang. Try natin. Akala ko hindi pwede yung cash kasi nga puro sila naka-QR. Thank you so much. And guys, nakabili tayo. Our 450 tenge ng bread. Saan natin kakainin to? Pwede ba kumain dito? Tayo? Bumili naman ako sa inyo. Cheese. Bugs. Flaky. Crunchy, tapos marami siyang flakes. Chicken naman yung binili ko kasi lagi ako nagbe-beef, yung goat ko. Baka tumulos. Ano mo ito? Sumumpong. Baka sumumpong yung goat ko. So mag-chicken naman tayo. Parang croissant na meat. Sa Australia, di ba may mga meat pie? Parang ganito siya. Nakabusog. Parang ano mo, parang lumpiang Shanghai. No joke, yung parang chicken niya. Parang lumpiang Shanghai pero bread. Iba lang yung, kasi sabi ba yung lumpiang Shanghai parang wrap lang. Ito parang flaky croissant kasi. Okay siya, parang Shanghai. Lumpiang Shanghai. Kulang kape, wait lang. Hanap ako ng kape. Mababa natin yung pila, diba? As a local lang atake natin dito. So yun guys, katapat lang ng Green Bazaar, may nakita akong bili ng kape. Kolivok. Ay, Kolikov. Actually may mga pagkain din sila pero
kape lang yung bibilhin natin kasi meron na tayong, may tinapay na tayo. Pili lang tayo ng coffee for the day. Uy, ang ganda talaga ng vibe ng Kazakhstan, guys. Gusto ko siya. Ayan, parang Dunkin Donut ba nila to? Actually, meron din sila mga bread. Ay, mura lang din, no? Almost same lang nung sa price sa labas. 350. Ayun. 350 tenge. Meron din sila mga pastries. Bibigyan ng cake. Ito yung cake nila, guys. 11,900. So, magkano yun? 1,000 plus. O, mga 2,000 ba? Hirap pag-convert. hindi kaya ng utak ko yung pagko-convert, guys. Walang English. Wait. Hindi ko alam yung orderin ko, guys. Ito yung menu nila kasi walang English. Meron naman siguro mga cappuccino dito, no? Cappuccino, latte, baka mag-ganong-ganon na lang. Yung guys, may mga kabayan pala. Mag-isa lang. Anong in-order nyo? Ay, ito pa lang. Wala kasi, okay, may picture naman. Pero walang English, guys. Pero may picture naman. Turo-turo. Meron? Ito. Sige. So, yun na, guys. Bumili tayo ng cappuccino. So, 1190 ito, no? 1190 tenge. So, mga 134 pesos. Nag-dine in na lang muna ako kasi marami naman silang upuan dito. Ayan. Cheers, guys. Sabi nung Filipino na nakilala ko, ang ganda daw ng skin ko. Natuwa naman ako. Maganda ba yung skin ko? Sabi ko baka yung sa India kasi nagpa-facial ako. Cappuccino na hindi siya matamis, no? Magiging healthy tayo dito. Yung mga food nila medyo on the matabang na side. Yung scrambled egg, yung mga nuts, ito rin. Pero pwede ka naman magpa-add, for sure, magpa-add ng sugar, pero okay na ako dito. Iniisip ko kung kakainin ko yung binili kong bread sa labas, kaso kasi baka bawal. Pero bumili naman ako ng kape sa kanila, pero meron kasi akong ganito. Kainin na lang natin. Hindi naman siguro sila magagalit sa atin kasi may binili naman tayo. And guys, this is your sign. This is your sign na pumunta sa Kazakhstan. Chill lang din siya. Ang day 1 ko chill lang eh. So, matagal ba eh? Tamad no. Parang gusto ko kasi sinisavor yung moment. Hindi kasi ako yung type ng traveler na picture dito, okay, next stop, picture dito. Siguro nung bata ako. Pero ngayon na medyo nagkakaedad na ako, mas gusto ko ninanamnam ko yung lugar, yung mga local nilang pagkain. Ito, cafe. Yan, nakikita natin yung mga local dito na nagkakape. Okay guys, punta na tayo sa ating next stop, ang Panfilov Park. 8-minute walk lang siya from the Green Bazaar, no? So lakarin na lang natin. 8 minutes lang naman. So sa first day natin, mostly talaga walking lang. Ay, yung Koktobe cable car, yung medyo malayo pala. But yung iba lakad-lakad lang. Tsaka make sure na lang yung hotel yun nasa city center lang, no? Para lalakarin nyo na lang din. Mga kotse nila nakapark lang din sa parang mga work to, no? Hospital ba to? So yung mga nagtatrabaho, dito lang yung mga kotse nila nakapark sa kalsada. So yung pupuntahan natin na park, Panfilov Park, sobrang sobrang matagal na, sobrang luma na doon ang park na yun. Mas nauna pa siya kaysa naging independent country ang Kazakhstan. Kasi before guys, ang Kazakhstan hindi naman siya independent country, no? Parang part siya ng Soviet Union, USSR. So yung Soviet Union, maraming countries ang kasama doon sa union na yon. Pero Russia yung pinakamalaki at pinaka-powerful na parang country doon. Sa 15 na countries ang nasa Soviet Union. Kaso later on, syempre, nangailangan sila ng freedom, na gusto siguro ng mga, ito Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, yung buong Central Asia, basically. Yung buong Central Asia is part siya ng Soviet Union before. But tumiwalag na sila kasi gusto nila ng freedom, ng kalayaan. So ngayon, separate country na sila, no? Wait lang, naliligaw ako. Diretso lang ba? Check ko muna yung mapa natin. Actually guys, parang 4 minutes lang yung nilakad ko. Hindi siya umabot ng 8 minutes. Kasi ito na yung mismo yung park, no? Ang 8 minutes siguro dun sa pinaka-entrance ng park. But basically, ito na yung Panfilov Park. So napakalaking park nito dito sa Almaty in Kazakhstan. Tapos maraming mga different types of trees, gano'n. So magandang pag-walking. Ayan o, may mga puno lang, or siguro kapag naabutan nyo na may snowfall, November pa lang kasi ngayon, siguro mga December or January baka may snowfall dito pag nagpunta kayo, or February, ganyan.
So maabutan nyo, may mga snow siya dito. Or autumn, siguro pag nag-autumn kayo, magandang kulay nito. Ngayon, ganito siya ngayon. Winter season. And guys, basically it's a very massive, huge park, no? So kung gusto mong tumambay. Today is a Wednesday ba ngayon? Thursday afternoon. Lunch, ganun, lunchtime. Tapos yung mga tao nakatambay lang sila dito. Sobrang ano lang siya, magandang area siya na maglakad-lakad, chill for the day. After mo kumain, no, pababa ka ng kinain mo, so lakad-lakad ka dito sa Panfilov Park. Nandito na rin yung Zenkov Cathedral. Saan kaya siya banda? Sige, maglakad-lakad muna ako, mamaya ko nahanapin yung Zenkov. I-feel ko muna itong park. Yan guys, meron ditong area ng, bakit may apoy dun? Ayun, may umaapoy. Tapos meron ditong statue. Ito na kaya yung Panfilov. Kasi itong Panfilov Park, pinangalan siya sa Panfilov Guardsmen, no? So during the World War II, ayan, sila daw yung mga matatapang na guardsmen na lumaban para ipaglaban ang Kazakhstan. Kasi di ba yung World War II parang ano yun eh, naglaban-laban yung may allies. So for example, Soviet Union, America, basta sila yung magkakampi, tas kalaban nila yung Germany, di ba? Germany, ganun. So I think ito na sila, the Panfilov Guardsmen. 28 daw sila eh. Hindi ko alam kung 28. May nakasulat dito. I-Google Translate nga natin to. Yan, may nakasulat dito kung ano sila. So ni-Google Translate ko guys, ang translation sabi Great Russia, tapos merong Moscow. I'm not sure kung ano yung statue na yun. Baka hindi pa yun yung Panfilov, no? Kasi again, dati yung Kazakhstan part siya ng Soviet Union. Tapos magkakakampi yan sila nung World War II. Soviet Union, USA, China, ay bati pa yan sila. Bati pa yan sila dati nung kasang kalaban nila Germany, Japan. Ayan, ano yung Germany, Japan and Italy. Ayan. Kasang kalaban nila USA, China. Ngayon, nabago na, hindi na sila magkakampi. Parang hindi na, no? Parang ang Japan tsaka America na yung magkakampi. Tapos China tsaka Russia, sila na, no? Nabaliktad yung alliance, but before sila ay ang cute pala ng park na to, lawak. Tapos merong gate ba to? Sige, pasukin natin kung anong meron doon. Ito parang Christmas village, no? Pag ganito nakikita ko, parang Pasko na nandyan sila Rudolph the Red-Nosed Reindeer, tapos pagpasok mo nandyan si Santa Claus sa loob. Kulang lang ng Christmas decor, no? Dapat lagyan nila ng mga Christmas tree, or ito na yung Christmas tree. Pero ang cute. Ito na ba yung Zenkov Cathedral? Baka ito na yung cathedral, kasi ang Zenkov Cathedral daw, made up of wood siya. So parang, isa siya sa mga tallest building na ginawa sa mundo na made up of wood, tapos hindi sila gumamit ng nails. Kung naalala nyo sa Pattaya, yung Sanctuary of Truth, di ba? Hindi rin sila gumagamit ng nails doon. Gumagamit sila ng different techniques para mabuo yung structure. So, dito rin, pero hindi yata, parang hindi ganito yung nakita ko sa picture. Pero ang ganda rin ng ano na to, structure. Ito yung Zenkov Cathedral. Yung parang sinasabi ko na parang bahay ni Santa Claus. Doon yun, katapat lang siya. Yan sa area yun, diretso nyo lang. Pero dito sa area, ito yung Zenkov Cathedral. Ayan. May wooden building daw ito. Hala, daming kalapati sa area na yun. Mataas nga siya. So, one of the tallest wooden building in the world, guys. Tapos hindi daw sila gumamit ng pako dyan. Ayan, o. Pwede bang pumasok? Parang sarado, no? Ang daming kalapati dito. Milan ba ito? Welcome to Milan. Hala. Woo! Ay! Ang dami nila, oh. Hala! Ang dami nila. Sama sila kumuha ng pagkain. Picture tayo. Hey! Ang dami nila. Ang dami. Milan yan. Ayun guys, Zenkov Cathedral. May cathedral sila dito, pero sarado siya. Unfortunately, di tayo makakapasok. So, siguro matatanong nyo, bakit may cathedral sa sa Kazakhstan? Kasi may Christian din naman dito, guys. Pero mostly Muslim, no? I think a huge
population ng religion nila dito is Muslim. I think 70%. 70% Muslim. Tapos Christian, mga around 15%, 16%. Tapos the remaining, mga other religions and yung iba mga atheist or wala silang religion. Ay, ang cute! Meron mga nagbibenta doon ng parang feeds kung gusto mo pakain ng kalapate. Kasi natatakot ako baka dumugin ako ng kalapate. Kasi sarado. Ay, ito bukas yata, bukas. Ayun, dito sa likod, meron pala ditong pintuan ng Zenkov Cathedral. Pasok tayo. Magpasalamat tayo kay Lord na we are here in Kazakhstan. At sa patuloy na blessings na binibigay niya sa atin. Oh, sorry. Ayan. Pwede kayang pumasok dito. May mga nakita kasi dress code. Ayan. May dress code sila guys. Bawal din ang camera so hindi ko na kayo masasama pala. No camera. Dress code dapat. Hello. Hi guys. Tara, pasok tayo guys. Bawal pala camera, sorry. So yun guys, nakapasok tayo dyan sa loob ng Zenkov Cathedral. Wala namang bayad. Pwede kayong pumasok. Pero bawal mag-camera. Pero merong mga Gen Z, nagka-camera pa rin sila. Like, gagalunan sila. Pero di ba bawal nga mag-camera? May nakasulat sa loob na, ay sa labas na bawal mag-camera. Pero may mga Gen Z na selfie silang ganun. Kasi maganda yung loob, sa totoo lang. Na-amaze nga ako. Sabi ko, paano nila ito nagawa? Wooden building, tapos walang pako, no? Tapos, ang ganda ng loob. Makikita mo doon. May mga gold embellishments. Tapos yung mga walls. Maganda rin yung walls nila. So, ayan. Nag-thank you lang naman tayo kay Lord. Ayan. Na nakarating ulit tayo dito. Ay, thank you Lord. May mga times lang talaga na sobrang, minsan nakakalimutan ko rin mag-thank you. Pero every time na pumunta ako sa bagong country, hindi naman kasi ako pala simba talaga. Kasi nagpipray ako, pero yung direct to God, ganun lang ako mag-pray. Pag tahimik lang, nasa kotse lang ako, or minsan like nakapatay lang ilaw, tapos parang dinadamdam ko lang, nakikipag-usap lang ako kay Lord. Ganun lang ako mag-pray. Pero pag nasa ibang bansa, ay as much as I can, pag may nakikita kong simbahan or cathedral, sobrang ibang level yung pagka-thankful ko. Na imagine, sino ba naman ako na makakarating sa Kazakhstan, di ba? Ang layo-layo nito. Ang layo-layo nito sa Pilipinas. So, thank you for this life, Lord. Thank you for the blessings. Minsan nga, actually, umiiyak na naman ako dun sa loob. Iba na talaga kapag tumatanda ka na. Parang ang bilis ko maiyak. Kasi sobrang thank you lang talaga, Lord. Like, alam mo naman yun. Parang naman manonood si Lord dito. Lord, alam mo naman yun, no, na how thankful I am for all the blessings. So, I just really wanna thank God. Thank you for all the blessings. Di ko alam kung ano bang nagawa ko sa life. Bakit nagagawa ko yung mga itong bagay. But I'm just so grateful. Sobrang thank you Lord, nasa Kazakhstan ako. Ay, huwag na tayong umiyak kasi dapat nasa era na tayo ng strong. It's okay to cry guys. Pinapakita ko naman, it's okay to cry. Actually, crying is not a sign of weakness. Ano nga yun? Strength mo nga yun, di ba? Na parang you're vulnerable to people. It's okay to cry. But umiyak na kasi ako doon sa loob. So, ayoko na umiyak dito. Tsaka may mga tao. Ayan. Ay, ang cute ng park na. Parang relaxing park lang siya. So, welcome to Panfilov Park and the Zenkov Cathedral. Ay, wait lang. May dala akong aura-aura lang ako dito. May dala akong tripod. Yun guys, may free toilet dito sa Panfilov Park. If kailanganin nyo, meron dyang free na toilet. So, ang laki ng park, no? So, maraming mga upuan lang. Ganun lang talaga yung nito, atake niya dito. Murang lakad-lakad ka lang. I-feel mo lang yung lugar. Kung may kasama kang jowa, ay di better. Mag-isa ka lang. Okay lang din, di ba? May mga mag-isa din naman dito, guys. Tsaka yung mga babaeng Kazakhs, no? Mga gusto rin nila sa camera, no? Kanina nung papasok tayo doon sa cathedral, nag-hi sila sa camera. Ay, may mga mag-isa din naman dito. Kagaya natin, solo rin si kuya dyan. Nagmo-moment lang siya. Yun guys, after maglakad-lakad dito sa Panfilov Park, pupunta na sana tayo sa ating next stop, which is yung Koktobe cable car. Kasi nagluloko yung dahil pagsubok, no? Nagluloko yung data ko. Hindi ko alam, ayaw niya gumana. Tinurn off and on ko na yung phone ko. Naka LTE naman ako, pero ayaw niya mag-search. So magsi-search na ako kung saan tayo sasakay papunta doon sa Koktobe.
Although medyo malayo-layo kasi siya sa center, iniisip ko kung mag-in-drive na lang ako. Kung meron kayong Yandex Go, better. Pero kasi baka kasi merong mga bus. Marami kasi ako nakikita mga bus dito. Baka merong bus na dadaan doon. Kaya gusto ko sanang mag-search muna sa Google. But, nagluloko yung eSIM ko. Hindi ko alam kung bakit. Naka-LTE naman. Baka feeling ko may network error lang for like few minutes. Antayin ko na lang baka mamaya mawala na siya sa kanyang topak at bumalik na siya sa dati. Kahit weekdays na, in fairness, maraming mga naglalakad pa rin dito sa park nila sa ganitong patay na oras, no? Kasi usually sa mga oras na to dapat nasa work sila. Especially pag pumunta kayo may mga snow na. O diba, maglaro kayo ng snow dyan. Baka mag-snow dito. Yan, imagine niyo na yung mga gagawin nyo. Ayun guys, gumana na siya. Meron lang area. For some reason, merong area dito sa Panfilov Park na hindi gumagana. Walang signal or hindi gumagana. Naglakad-lakad ako dito sa may medyo outskirts. Sa medyo may labas-labas. Ayun, gumana na siya. Actually, 34 minutes walk lang siya. Hanggang 10:45 pa naman yung cable car. Wala pang alas 3. Alas 2 pa lang. Ay, malapit na mag alas 3. Lalakarin ko ba? 7 minutes lang pag i-taxi nyo. Sumura lang to. Or mag-in-drive na tayo. Gusto ko maglakad. Maglakad na. 34 minutes lang naman eh. Saan ba to? Doon. Sige, lakarin ko na lang guys. 34 minutes. Mamayang gabi na lang tayo mag-taxi pauwi. Pauwi sa city kasi may baka gabihin na tayo pero maaga pa naman. Chill lang naman yung itinerary natin today. Yun guys, sa gilid lang ng Panfilov Park meron silang university dito. It's called Abay. You know. Abay University. Maganda naman yung nilalakaran natin eh. Mas makikita natin yung mga architecture nila. May ano yun? Bayardak. Parang Croatia, no? Naalala ko yung Croatia kasi sa Croatia, di ba winter din tayo nagpunta. Marami sila mga ganitong puno, parang pang horror. Di ba yung mga ganun? Parang sa Croatia ganun yung ano ko yan, no? Golvar restaurant. Golvar. Diba? Ang ganda lang nilalakaran natin. Marami lang silang mga cafes. Napunta na tayo sa gilid nitong Abay University. Ang cute na mga building nila, no? Medyo makaluma pero ang ganda, bagay siya sa surroundings. Mas tahimik. Ang dami talaga nilang upuan. Na-i-enjoy ko yung marami silang upuan dito. Pag pagod ka, tatambay ka lang. Ayun, may mga bus stops kasi dun eh. Feeling ko may mga bus naman papuntang Koktobe. Pero isang diretso lang kasi ito eh. Tinignan ko na sa Google, diretso lang tayo mga 30 minutes. Tapos dadating na tayo. Di kaya pataas doon kasi cable car yun, no? Sana walang pataas na area. Yung sapatos ko pa naman eh. Hindi siya yung walking shoes. Ito yung pang forma shoes. Pero nilalakad ko. Bukas magpapalit ako ng sapatos kasi medyo mabigat to eh. Medyo hindi siya ideal for walking. Dapat medyo magaan yung sapatos mo pag naglalakad ka. Yan yung mga bus nila, no? Pwede kayang carts dyan, no? Sige, one of these days try natin mag-bus din para malaman natin kung pwede ba yung credit card or cash lang ba sila, ganun. Kasi puro lang tayo lakad. Puro lang tayo lakad today. Go, tawid tayo. Nice to see you ba yung kanilang main convenience store? Wala ko masyado nakikilang 7-Eleven pero kagabi namin nakita rin tayo malapit sa hotel, no? Yung Korean convenience store. Nice to see you. Dito may mga bakas pa ng mga autumn leaves, no? Oh. Ano lang nila, nahulog lang sila sa puno. Hala, parang magsa-sunset na agad. Parang palubog na agad yung araw. Alas 3 pa lang. 3:30 pa lang yata. 3:15. Maaga ba mag-sunset dito? Binibilisan ko tuloy sa paglalakad. Pinagpapawisan ako. Nagawad muna ako ng jacket. Binibilisan ko kasi parang palubog na yung araw. Ba't ang aga? Meron na naman tayong university na nadaanan, oh. Caspian University. So ganyan yung mga building ng mga universities nila. Tsaka yung itong puno na to consistent, no? Buong nilakaran ko yan ganyan. So sa autumn ang ganda, no? Pag nagpunta kayo ng autumn parang ang ganda ng mga street nila. Mas may buhay. Kasi mas may kulay siguro yung mga dahon dyan.
Actually guys, yung nilalakaran natin, medyo paangat siya ng konti, pero hindi siya yung steep. Parang, ang tawag na gradual. Gradual yung pag-akyat niya, so hindi mo masyadong ramdam na paakyat siya. Pero paakyat talaga siya. May konting hingal factor. Feeling ko mas madali siya kapag pababa, kasi medyo pa ganun. Ayan o, kita nga sa camera, medyo pa ganun yung... Pero super happy lang talaga ako kasi nakapaglakad ulit ako ng ganito. Ito yung mga favorite kong gawin sa bansa, maglakad ng 20k steps, tapos hindi mainit, nakikita mo yung mga infrastructures. Ano? Guys, nakikita ko na yun, yung green na sulat, kita nyo ba? Kok, Tobe, hindi yata masyadong kita, basta ayan yung green. Tapos may Novotel pala siya, wait lang, oh may Novotel din dito. Marami palang Novotel sa Almaty, no? Akala ko yung Novotel dun sa katabi ng hotel namin. Akala ko isa lang yon. So i-check nyo pala, baka pag nag-book kayo, pwede rin naman. If ito na Novotel yung mabook nyo, katabi nyo lang yung Koktobe. Kaso medyo 30 minutes walk siya papuntang city center. But, kaya lang naman, may Yandex Go naman. Actually guys, mura lang yung taxi dito. Like, mas mura pa yung taxi dito kasi sa Philippines. It's just that gusto ko lang talagang maglakad kasi. Laki ng tiyan ko. Tumataba kasi. Hello. Tumataba kasi ako lately. So I need to do something. Yan na guys, pasok tayo dyan sa building. Kok Tobe. Meron silang inaayos dito. May concert yata dito. Sino kayo may concert? Blackpink? BTS. Para mas gusto ko BTS. Pero nanonood din naman ako ng Blackpink. Pero more on mas BTS ako. Yan na, cable car. That's it, pansit. Lapit na tayo guys. Ang strong nyo, grabe. Nakaya nyo yung 34 minutes na medyo incline. You guys are strong. Thank you sa pagsama sa akin sa paglalakad. Ayan, katabing-katabi niya lang yung Novotel. Novotel. Ito na yung Koktobe cable car. Ito yung bukas ng cable car, no? Nagbukas sila ng 10 hanggang, ano yung 21? 9:45. Sometimes late na sila nagbubukas, 1 PM na. Ano ba itong mga Monday, Tuesday yung green? O yata kasi weekdays, tas yung dalawa weekend. Talino mo naman, Marvin. Okay, guys, bumili na ako ng ticket dito lang sa may front desk, no? So ito na siya, 8,000 Kazakh tenge. So mga 800 plus or mga 9,900. Actually yung secret ko sa pagko-convert, yung 8,000, bawasan nyo lang isang 0, 800. Tapos plus, basta may plus siya. Parang ganun ko siya mabilis na ko-convert. For example, 1,000 Kazakh, mga 110 pesos. So ang 8,000, mga 880 or 900 pesos. Ganun siya para mabilis nyo ma-convert. So round trip na itong binili ko, no? Ito na daw yung ticket ko. Actually, nag-credit card lang ako. I was under the impression na cash basis lang ang Kazakhstan, no? Kasi actually, pasok tayo. Akala ko like super cash basis ang Kazakhstan, pero hindi naman pala. Like for example, cable car like this, or mga restaurants na okay na restaurants. Yung kinainan ko kagabi, di ba medyo karinderya style siya, pero pwede yung card. May mga iba lang talaga na cash basis sila, pero yung mga credit card gumagana siya dito. So if magkulang kayo ng winidraw na cash, don't worry kasi may card naman. Nagka-card nga ako kasi baka makulang yung cash ko. Mamaya na ako sumakay, gusto ko mag-solo. Ayan, wala namang pila guys. Ayan, sumakay na sila pero may dadating naman na isa. Doon na tayo sumakay sa next one. Para sakto wala pang nakapila para solo natin yung cable car. Ayan guys, solo natin. Actually may gustong pumasok tapos nag-camera ako. Nahiya siguro sila. Nagantay na sila sa next one. Ayun yung dalawang yun. Ayan, solo natin yung cable car guys. Saya! Let's go! Koktobe! So, di ba nakita naman natin hanggang 21? 9:45 PM sila dito if ever gabihin na kayo. But I think better kung... wait lang ba't ang bilis? I think better kung... wait, di na ako nakatapos sa sentence ko. Ang bilis ng cable car. Better kung punta kayo ng umaga para makita nyo both umaga tsaka gabi, no? Ang bilis mag-sunset dito. Alas 3 pa lang kanina. Ayan, 3:42 pa lang. Pero parang palubog na yung araw. Siguro kasi winter. Pag winter din kasi ang bilis lumubog ng araw. Pero ito yung ating view guys. Look!
Charan! Ayun, kita natin dito yung Kazakhstan. Oh! Hi, Kazakhstan! Tayo nga tayo. Pwede kaya akong tumayo dito? Ha? Ano? Ano ba yan? Kinakabahan ako. Ba't ganun? First time mo ba, Marvin? Albert, kabadong-kabado ka naman sa cable car. Wow! Ang ganda! Pwede ba ka dito? Ah! Cable car! Ang saya kasi solo natin. As an introvert. Kazakhstan. Wait lang guys. Ang ganda ng view na to, oh. May kalsada. May dumaan na cable car tapos nagkikiss yung dalawa. Kaya dapat hindi ka, don't look, nahihirapan mag-English. Don't compare yourself with other people. Kasi masaya ka na, di ba? Ang saya ng cable car. Tapos may nakita ka, ala, nagkikiss sila. Ba't ako wala? Di ba? Ano ba yun? Kinakabahan ako. Hala, may ano pala dito. Parang yung sa Sapa, Vietnam. Alam mo yun, yung Alpine Coaster. Eh, may coaster. Libre ba yan? Or other bayad? Baka other bayad, no? Parang gusto ko rin i-try. Other bayad ba yun? Ayan guys, may Ferris wheel dito. Nakarating na tayo sa top, no? Tapos may snow mountain pala dito. Ayun, nakita niya? May snow mountain! Actually, hindi ko alam na may parang alpine coaster dito. Yung sasakay ka doon. Try natin ka magkano. Lakad-lakad muna tayo dito. Maganda rin pala dito. Sakto lang yung itinerary natin. Hindi siya siksik. Hindi rin siya super chill. Super chill pala. I-justify ko pa sana na hindi ako nag-chill today. Pero gusto ko yung itinerary today. Like, chill lang siya. Na-explore natin yung city. Tapos punta tayo after nandito sa Koktobe. So, perfect balance lang. Ano ba yun? May mga costume sila dito. Traditional costume ba nila yan? Yan, if may mga kids kayo, pwede silang mag-drive dito. So, ito yung, parang ang ganda ng ganyan. Mag-costume ka ng ganyan. Tapos meron silang ibon. Yan na. Magkano kaya yan? Gusto ko magtanong kung magkano. Gusto ko mag-ganon. Cute. Kano kaya yan? Di ba? Ang sarap magpa-picture ng ganyang costume. Tapos may sila ibon-ibon. Ayan. Yan ba yung traditional costume nila? Kasi guys, yung mga Kazakh, no, parang ganun yung kasi nomadic life kasi ang Central Asia, no? Yung mga tao before, mga nomads talaga sila. So, kita mo parang ganun yung costume nila. Tapos, meron silang mga animals na alaga. Kaya mahilig ang Central Asia sa meat. Kasi nomads talaga sila. So, marami silang mga alagang hayop before. Tapos, siguro palipat-lipat sila ng tirahan. And then, yung meat din kasi madali siya ma-preserve, no? So, during the winter, kasi nga malamig dito. Mas yun yung mga pagkain na napipreserve nila. Madali kainin. Kaya ang hilig nila sa meat. Ayan. Ang chill. Ang meron dito. So yun guys, dito meron silang, ayun nga yung traditional na costume nila. So every photo daw is 3,000 tenge. Tapos kasama na dun yung costume. So pipili ka lang kung ilang photo yung... Hi guys. Ito sila. So pipili ka lang kung ilang photos daw dun. Pero 3,000 per photo. Kano ba yung 3,000? Again, yung technique, bawasan nyo lang ng isang 0, 330. Basta 300 plus. So, kung makadalawa tayo, mga 600. Sige, okay na rin. Kasi may costume na tayo. Magandang pang pang post sa social media, guys. Ito yung mga traditional. So, libre na daw to. Let's go. Excited ako. Ayun guys, sinusuot na tayo. Ang kanilang costumes. And meron pa fur dito sa Okay. Ito daw. Okay. Saan yung lalagay kaya ito? Dito. Okay. So yun guys, nagpa-picture na tayo doon. No? So 3,000 tenge per photo. Di ba wala naman siyang sinabi kanina na may minimum? Sabi niya lang 3,000 per photo.
Madaya si kuya. Pero maganda naman yung mga photos niya actually. Kaso, di ba, nag-shoot na kami, ganyan. Libre yung costume, di ba? Tapos, nag-shoot na kami. Tapos, nung nag-shoot na kami, pinapili niya ako ng mga photos. Tapos, may napili akong 3. Tapos, sabi niya, may minimum daw na 5. Sabi ko, wala naman tayong usapan kanina na may minimum na 5. May minimum daw na 5. Feeling ko walang minimum, guys. Eme lang ni kuya. Tapos, sabi ko, wala naman tayong usapan. Tapos, ini-insist niya, meron talaga, may minimum na 5, ganun. Ayoko na makipag-away kasi may stress tayo. So, binayaran ko na. So, 3,000 times 5. 50,000 tenggi tuloy. 1,700. Ayan. 1,700 para sa 5 na photos. Pero, doon na lang tayo sa silver lining na meron tayong magandang photo. Kasi ang ganda ng camera nila. In fairness naman to them, ito yung mga naging photos ko, guys. Ayan, o. So, yun yung traditional na costume. Ayan. Sino ka dyan? Oh, fierce. Tapos, ito yung merong, ayun, ipapahawak ka talaga sa parang eagle. Ayan, may mga ganyang atake pa si kuya. Tapos ayun, nasa likod yung eagle. So, bali sa 5 photo na to, 1,700 pesos lahat ng medyo mahal. Pero on the silver lining side, happy naman ako doon sa picture ko. Nagandahan naman ako. Madaya lang kasi wala naman yung sinabi ko din ng minimum. Gawa to si kuya. Pero okay lang, cute naman siya. Pero medyo na ako, sabi ko, kuya, wala naman tayong usapan na may minimum. Feeling ko walang minimum. Kung kayo yung tipo ng tao na magi-insist kayo, matatakot yun siya kay si kuya eh. Kasi wala siyang sinabing minimum talaga. Ako kasi pabebe lang ako nung sabi ko, wala tayong pinag-usapan na ganyan. Tapos sabi niya, meron. Sabi ko, sige na nga, ayoko nang ma-stress kasi ang ganda na ng umaga natin, di ba? Ay, ng araw natin. Ang ganda na ng araw natin. Huwag na natin siyang dagdagan ng stress. So sabi ko, sige na, magbabayad na lang. Mag-alpine coaster pa ba tayo? Naubos yung budget natin eh. Budol. Ala, upside down pala tong bahay na to. May wala nakita. Upside down na house. May kotse doon, no. Pero if pumunta kayo dito, try nyo rin. Pero i-insist nyo na 1 photo is 3,000 lang. Pag marami kayo, hindi kayo maloloko. Kazakhstan is safe naman, especially sa mga tao, no. So, ayun, maglalaro daw. Safe naman yung Kazakhstan, friendly. Kaso sa mga touristy areas na ganito, pag alam nilang turista ka, medyo sometimes they will take advantage of you. Parang sa taxi lang sa airport, no. Ayun lang yung mga kailangan nyong ingatan pag nagpupunta kayo sa mga touristy area. Medyo yung iba, nag-iiba yung agreement. Ayan, cute. Ang ganda ng sunset. Medyo foggy na kasi winter na, so nagpa-fog na siya. Ayan yung sinakyan natin ng cable car. Hindi pala alpine coaster, sa Sapa pala yun, Sapa, Vietnam. Ang tawag dito is fast coaster. So, ang 1 adult, ayan, 5,000 tenge. Kapag kid, 3,000 tenge. Round trip na yung 5,000. Parang nabubudol tayo sa nabubudol ako sa mga gastos dito. Wait lang, magkano yung 5,000 tenge? 567. Not bad actually. Gusto nyo ba mag-coaster tayo? Or na-try na naman natin sa Sapa yan? 500 plus lang naman. Mauubos yung cash natin dito. So guys, ito yung pinupuntahan sa Kok Tobe, no, kasi overlooking yung view. Yan yung sinakyan natin ng cable car. Tapos ito yung fast coaster nila. May ilaw siya sa gabi, oh. May ilaw-ilaw na. Medyo maano din siya, mahaba din siya, oh. Kung nakapunta na kayo sa Sapa sa Vietnam, may ganito rin sila doon. Iniisip ko kung i-grab ko. Ay, ano ba yun? Alam mo, dito sa Kazakhstan, nakailang kuryente na ako. Pag dumadikit yung skin ko sa mga kumukuryente siya. Parang simula pa kahapon, napapansin ko, sabi ko, ba't kumukuryente siya? So yun guys, meron silang snow mountain dito, no, sa Switzerland. Meron din silang parang Ensol Tower, ito. Yan, ito, Ensol Tower. Korea yarn. Tapos, yung Alpine Coaster, no, yun doon. Parang Sapa, Vietnam sa Alpine Coaster. Ito naman, Sky Ranch. Charing. Philippines, Sky Ranch. Isingit natin yung Pilipinas. So, may Switzerland dito, may Korea, Ensol Tower. Fast Coaster sa Sapa, Vietnam. Pilipinas. Ginagaya nila tayo, guys. Wag nyo kami lakohin. Nasa Sky Ranch yan. Guys, kung may oras pa kayo maglikot-likot, libot-libot, ayan. May mga spots pa dito for photos. Ito yung Ensol Tower. May naglalagari sa baba. Medyo pasara na rin yata sila dito. Pero yung cable car, diba, hanggang 9:45 pa naman. Pwede naman kayo magpagabi dito. But I think, ayoko na rin na magpa-sobrang gabi. Kasi doon na ako magdi-dinner sa city. Iniisip ko nga, parang gusto ko na maglakad ulit. After cable car, maglakad na kaya ako. Kasi mas madali na, kasi pababa. Mas mahirap yung kanina pataas. Pababa na yung pabalik sa city.
Okay. Ngayon lang, nilibot ko lang dito sa Koktobe. Ayan. Illumination of lights sa Sapporo in Japan. Sorry. Lagi may comparison. Guys, nilaban ko na yung fast coaster kasi parang ang ganda ng ilaw niya sa gabi. Total, nandito na rin tayo. Minsan lang naman tayo nandito. Nilaban ko na 5,000 tenge. So 500 plus pesos. Sakay lang tayo dito. Let's go. Papasok ko lang ba ako? Let's go! Lala. Nakabahan ako. Lala. Wait lang, slow. Okay. Sunset. Nakikita niyo ba? Wala na kayo nakita. Wait lang, igagano ko nga para mas makita niyo. Slow. Okay, madali lang siya i-control naman. Fast yung pababa. Parang mahuhulog ako. Mama. Okay, ayan. Go. Ayan. I found my rhythm. Slow. Okay, fast. Woo! Okay, fast. Go. Fast coaster. Juk. Ayan. Ang saya yan sa likod yung nawala na ako. Almaty. Fast. Alala. Slow. Bilis. Okay. Got it. Ayan. Cable car. Woo! Alala. Mama. Wala, nakatakot. Parang didira-diretso ako dun sa bangin. Okay. Ayan. Ay, mag-slow down tayo kasi yung sa harap natin, medyo malapit na ako. May tao sa harap natin eh. Ayan, cable car. Wow! Ang ganda. Shhh! Ang ganda dito, oh. Tingnan nyo. Ang ganda sa area na yan. Let's go, guys! Woo! Fast! Alo! Parang natatagilid ka kasi. Wow! Woo! Yung city ng Almaty. Let's go! Wow! Shucks! Woo! Ba't parang ako yung sumisigaw? Wala ba kayong mga emotions, guys? Hindi sila sumisigaw? Ba't ganun? O hindi na sila, humihinga pa ba kayo, guys? Sigaw-sigaw din kasi dapat fun to, di ba? Yung mga kasama ko hindi sila sumisigaw. Tignan nyo. Ano to? Parang nasa bahay lang kayo? Hindi ba kayo nati-thrilled sa ginagawa natin? Let's go! Oh, di ba? Kita natin yung city. Thank you, Lord, for the experience. Thank you for bringing me here sa Kazakhstan. Saya. Ayun, may nasa likod ba sa akin? Ay, wala na. Ako na yung last. Ayun. Seryoso, hindi sila sumisigaw. Guys, more energy sana or parang more emotions ba? Sabi ni Derek, more emotions daw. Walang sumisigaw. Bakit ako lang yung Guys, utos ni Derek, medyo mag-ano tayo. Kasi nagbayad tayo ng 5,000 tenge pero parang hindi nyo sinusulit. Nakukulangan talaga ako sa emotions ng mga to. Dali, sigaw tayo. 1, 2, 3. Ayaw nila. Saya, guys. Ang saya. Nabitin nga ako. Gusto ko pa ng 1 round kasi mahal. 500 plus ulit. So, ayan. Maganda experience na magpunta nyo. Experience nyo din. Ang saya. Nakakatawa. Tsaka may mga ilaw-ilaw. Ayan. Fast coaster. Tell me what to call. Fast coaster. Di ba may ganong palabas last time? So yun guys, tapos na tayo dito sa Koktobe. Bye-bye, Koktobe. Alam mo, it's current 5 pa lang. Okay, ayaw mo yung pakita. Yan, 502. Pero sobrang gabi na. Gabing-gabi na. Alas 5 pa lang guys. No, yung ilaw kita na. Ayan yung sinakyan nating coaster. Yan, mag-isa na naman tayo sa cable car. Let's go! Feeling ko maglalakad na lang ako guys. Pwede naman kayo mag-Yandex Go. Hindi ko kayo pinagbabawalan na mag-taxi kasi mamura lang din naman dito. Pero, hindi pa kasi ako 12K pa lang.
12,700k steps pa lang. 20k steps kasi yung goal ko. Hindi pa ako nakokontento. So maglalakad na lang ako para mabilis ko na matapos yung 20k. Tapos sakto gutom na gutom ako. Tapos pagdating natin sa city, magdi-dinner tayo, di ba? Ang sarap mag-dinner kapag gutom na gutom ka. At pagod na pagod. So yun lang guys, I'll see you later at the city na. Maglalakad lang ako. Ayun na. Saan kayo tayo kakain? Naglalakad na ako pabalik sa city guys. Yung mga buildings nila, may ilaw na rin sa gabi. Marami pa rin naman naglalakad kasi nga alas 5 pa lang. Alas 5 pa lang pero gabi na. Tapos pansin ko kapag gumagabi, tsaka lumalabas yung mga gwapo. Pag umaga wala, di ko alam kung nasan sila. Pero pag gabi, tsaka sila lumalabas. Siguro para hindi sila maarawan. Di ko alam yung logic behind. Pero marami mga gwapo dito. Kagabi din kasi di ba maraming gwapo kagabi. So baka yun lang ang aking hypothesis. Baka gabi sila lumalabas. Grand Ballroom. Ganda naman ng mga hotels na to. Ganda ng area na to. May mga Starbucks, cafe, resto, tapos mga companies. So Microsoft, Schneider babasa niyan. BPO. May ganun bang company? BPO? Business Process Outsourcing. Di ba yun yung tawag sa ano? Sa process. May ganun din ba lang company? BPO. Naghahanap ako ng makakainin natin ng plov guys. Isa sa mga sikat na pagkain dito sa Central Asia. Mas sikat yata ang plov sa sa Uzbekistan. Pero may version din daw ang Kazakhstan. So i-try din natin yung version ng Kazakhstan. Tapos ito-try din natin siya sa Uzbekistan. Kasi magkaiba daw yung luto nila. So yun guys, sorry na. Bukas na lang ako kakain ng plov. Yung parang traditional na pagkain nila dito sa Central Asia. Nakita ko kasi nice to see you yan. Very Korean. Na-miss ko lang. Bumili na lang ako ng pagkain dyan. Ito lang yung ating nabili guys. Bento. Simulan silang beef. May kimchi. May egg. Just may mga gulay-gulay. 1,890 tenge. Siguro mga 210 pesos. Mga ganun. 200 pesos lang. Plus ito mga 250 tenge. So mga 30 pesos. 210, 30. So at least 250 pesos may dinner ka na, di ba? Nakita ko kasi may rice. Dapat bibili lang ako ng drinks kasi nauuhaw na ako. Tapos nakita ko may rice. Sabi ko dito na ako kakain. Ayan. Namiss ko yung beef ng Korea. Kimchi. Cheers. Sarap. Hindi pala kimchi. Parang pork pala to. Pork kimchi. Ganun. Ito yung mismong kimchi. Ito yung kimchi na gulay. Ito yung egg. Cheers. Diba? May mabdi-dinner ka na pala dito sa Kazakhstan na 250 pesos. Rice meal with beef and water. Gusto ko kasi yung parang outdoor setup niya. Merong outdoor area, convenience store. Pero wala masyadong tao yung nice to see you nila dito. Sa Korea, lagi itong matao. No, wala masyadong tao. Or baka di, alas 5 pa lang eh. 5:45, mag-alas 6 pa lang eh. Hindi ko alam ba't wala masyadong tao. Meron din sila mga bulldog dyan. Mainitan sila ng tubig. Sabi ko nga magno-noodles ako kasi malamig. Gusto kong mainit. Kaso nakakita ko ng rice eh. Sabi ko rice na nga lang. Beef din yung plov eh. Pero ito na muna yung beef natin for now. Cheers! Ayun lang naman guys, I think I have to end my vlog today. Tomorrow pupunta tayo sa Shimbulak. Sa Shimbulak yung ski resort. Pupunta tayo sa Snow Mountain. Magdi-DIY lang din ako bukas. Ang problema lang yung Yandex Go ko, hindi pa rin gumagana. Baka mag-in-drive na lang ako or what. Kainin ko lang to, and then mamaya maglalakad na rin ako pauwi sa hotel. Feeling ko maglalakad-lakad pa ako kasi 15k steps pa lang ako. Kailangan ko pa ng 5,000 steps. So after itong pagkain ko, maglalakad pa ako. Palubat na kasi yung camera ko guys ha. Yun lang naman, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito sa Kazakhstan, no. Sobrang na-happy ako sa Kazakhstan kasi nagagawa ko yung paglalakad na gusto ko. And chill yung place, no? Chill yung place. Tapos may mga ganito rin sila na medyo familiar sa panlasa natin, like Asian restaurants, Asian departments or convenience stores, no? Chill lang guys, maraming salamat. I'll see you again on the next one. Bye-bye!